exciting itong araw na to. Handa na ba kayo? Nako, may magandang magaganap ngayong linggong ito. Diyan lang kayo. DP Sara, san ka na? Dito na uwi ka na. Kailangan ka dito. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y totoong kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa critical na ito matapos dumanas ng stage 4 na cancer ayon pa sa balita. Tila puro mga throwback video at mga larawan lamang ang di umano'y inilabas ng Malacanang sa social media para palabasing malakas pa ang kalusugan ng Pangulo. Subalit ang totoo ay hindi naman nito kayang gampanan pa ang kanyang trabaho. Kaya naman puspusan ang kampo ni BBM sa Kongreso na ma-impeach si VP Sara Duterte upang hindi ito ang papalit kung sakaling matuluyan ang Pangulo. Subalit tila bigo ang masasamang plano ng mga buhayang mambabatas dahil nakatadhana na ang pagiging presidente ng isa pang Duterte sa bansa sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman paniguradong mag-iiyakan ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Usapan natin yung taguan ni Bongbong Marcos. Pag-usapan natin. Yung kung umasta parang first lady. Pag-usapan natin. Dahil di umano sa cocaine. Papakita ko pakinggan nyo mabuti. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Ayun, ulitin natin Ulitin natin. Ang tanong, dahil ba sa cocaine? Kaya may sakit na tawagin na lang nating diversionatics. Diversion. Mahilig kasi sa diversion. Ang tawag ko dyan? Diversionitis. Yan. Diversionitis. Kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos dahil sa cocaine? At malubhan na siya. Tingnan nyo po ang sagot ni itong ulitin natin itong si Claire Castro. diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Tanong, totoo ba na dahil sa cocaine? Sagot. Di ko unknown number yan, di unknown din na source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So gumagawa lang ng kwento. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Diba? Ang dali namang itanggi. Hindi dahil sa cocaine. Kaya malubha ang sakit ni Bongbong Marcos. Diba? Pwede naman ganun. Or pwede niya rin sabihin para ligtas si Bongbong Marcos, hindi po nagko-cocaine si Bongbong Marcos. Diba? Kasi, ito yan. Baka mamaya mamatay si Bongbong Marcos, tapos madiscover dahil sa cocaine, wala siyang lusot. Ako, tingin ko talaga dito humahanap na ng exit point. Di ba? Meron siya pwedeng sabihin. Alam mo, ni-research ko yan delikado raw. Posible daw Ito tingnan natin Posible, talagang ano pa yan, ginipiti ko yan, posible. Posible na ang cause ng sakit ni Bongbong Marcos ay dahil sa cocaine. Ito sabi. Wait. Ang paggamit ng cocaine ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa bituka na madalas mapagkamalang diversionitis dahil sa pagkakapareho ng sintomas gaya ng matinding sakit sa tiyan. Narito ang mga epekto ng cocaine sa bituka. Ano nyo na lang, i-search nyo na lang. Pero may pagkakaparehas. Diba? At ang balita nga natin, ito, balita to yung sinabi namang nagbabalik-balikan sa ospital, kikita nyo naman, hindi pa nakakapagtrabaho. Diba? Puro lang siya na
video release o walang live. Oh. So, yung mga binabanggit natin, nagtutugma-tugma. Ang balita rito, malubha to. Hindi ko naman sinabing mamamatay na agad-agad. 'Di ba? Kahit naman yung na-stroke, nakakaligtas pa. Yung may cancer nga na si si Boying lumalakad pa. Pero malubha 'yun. Hindi rin biro 'yun. Ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina for the third consecutive. Tingnan mo maglalabas ng bulletin. Hindi raw na kailangan dahil okay na siya. Ba hindi? Responsibilidad mo yun sa taong bayan, doktor ka ba? Kung halimbawa ako may sakit, malay ko ba kung may sakit ako o wala? Kung tayong mga tao, alam natin kung meron tayong sakit o wala, hindi na natin kailangan ng doktor, hindi na natin kailangan yung mga CT scan na yan, yung mga x-ray na yan. Kaya nga may nandiyan yan minsan, 'di ba? Anong cause ng ano? Bakit huli na natatagpuan ng cancer? Minsan matatagpuan na stage 4. Bakit hindi mo napupuna? Bakit ikaw sasagot Bongbong Marcos? Pabalik-balik ka sa ospital. Maglabas kayo ng bulletin. Hayaan mo yung doktor mag-explain, ba't ikaw? Time si PBBM sa unang presidential engagement niya sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto Naku, sa delikado. paglingkod bayan. Isipin mo kung magti-take over. Ha? Absent si Bongbong Marcos. Sinong ipinadala? Si Recto, pambihira. Batman. Ito, serious to serious to. Nakikita natin kung paano nila itanggi kung may masakit, may malubhang sakit si Bongbong Marcos. Kasi ang dali naman ipakita si Bongbong Marcos. Ito si Bongbong Marcos maayos Hindi yung video. Haharap siya sa media. Ano ba naman yung humarap siya sa media, makita, tanong ang mga 3, 5 hanggang 6, 7 tanong. Tapos na. 'Di ba? Puro ang nakakita sa kanya, sekretary niya. Maniniwala ba kayo? Sino naglagay doon? Sinong nakakita sa kanya? Si Claire. Papagkatiwalaan mo ba yung si Claire? 'Di ba ang tanong ko nga sa inyo, kung si Bongbong kaya mamamatay, aamin kaya agad si Claire? Aamin kaya sila? Baka pag namatay yan ngayon, abutin ng ilang oras yan bago umamin. 'Di ba? Ayusin mo nila yung kailangan nilang ayusin. So, ito, nakikita natin, by their actions, malubha si Bongbong Marcos. Ito dito delikado. Yung mga nagpipiling presidente. Halimbawa, ang Rimulya Brothers. Delikado po ang takeover ng Rimulya Brothers. Tatandaan natin si Boying, yung Bendalo, delikado yan. Sino na pinadala? Si Recto. Pag ito, ang dumosisyon, patay tayo. Alam mo nangyari na yan. Meron akong kakilalang dating presidente. Hindi ko napapangalanan kung sino ito. Pero baka kilala nyo. Matagal na daw malubha. Hindi si Bongbong Marcos Dating presidente, hindi ko sasabihin kung saan bansa. Dating presidente, matagal na daw malubha. Ang pumipirma-pirma na lang daw. At ang yung asawa, ang nagmamanipula. Pero yung lalaki bedridden na. Delikado po yan. Kasi, in paper, siya pa rin ang presidente. Pero hindi natin alam, malay mo si Batman na. Ang nagmamanipula lahat, kunwari, pinirmahan. Delikado, kaya kailangan may responsibilidad si Bongbong Marcos maglagay ng harapin niya ang taong bayan. Ni ceremony kung saan pinarangalan ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay E.S. Recto, inabisuhan si PBBM ng kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga ang recovery sa diverticulitis. Pero sa donning of rank ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., present ang presidente. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din. So alter ego niya si Batman, delikado. Po ang explain ni E.S. Recto.
Hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda, Alam mo, isa pang ano dyan? Isa pang delikado dyan? Ay isa pang dapat ginagawa dito? Dahil ito ay delikado, dapat kumikilos na po ang AFP. Responsibilidad nila na alamin talaga. Di ba? Magsalita sila, okay lang ang Pangulo. Para, pag namatay, meron tayong, teka muna, sabi mo okay lang. Di ba? Hindi kasi responsibilidad, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman tayo abogado. Responsibilidad ng sundalo yan, na alamin ang totoong kalagayan ng presidente. Hindi mo lang yan hindi mo lang yan basta sasabihin, ay sinabi ng presidente, okay siya, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya adik, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, walang pumasok na baril sa KOJC, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya nagnakaw sa Ghost Project, paniwalaan mo na. Responsibilidad yung AFP, tingnan nyo naman, totoo ba na malubas siya o totoong okay na siya? Kailan kayo gagalaw? Di ba? Yan naman ay nasa konstitusyon. Hindi naman tayo nagtatawag ng illegal. Yung nasa batas lang eh. Kaya kayo nandyan, gawin nyo naman yung responsibilidad ninyo. Kaya kayo binabayaran ng taong bayan dahil meron kayong responsibilidad. Galaw-galaw, baka ma-stroke naman kayo. Ha? Next po. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. Kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM. Oy, si BBM ako nag-greet sa akin. Hello, sir. Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Napasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo, na diba? humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung naaayon sa We want batas. the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President, lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7 alive, alert, and aware.